105.3 Radyo Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:32 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Friday, araw na po ng Biyernes, ika-21 na po sa buwan ng Marso 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Ngayong araw po ng Friday ay nagpalabas ng paanunsyo kagabi ang palasyo ng Malacanang na idineklara ng Malacanang ang April 1, 2025 bilang isang regular holiday sa buong bansa. Ito po ay bilang paggunita sa selebrasyon ng Idil Fitir. Ito po yung inilabas na paanunsyo ng palasyo ng Malacanang at ang nakasaad po dito, declaring Tuesday, April 1, 2025 a regular holiday throughout the country in observance of Idil Fitir. Ito po ay base sa Proclamation number 839 na inilabas po ng Malacanang. Republic Act number 9177, amending Section 26, Chapter 7, Block 1 of the Executive Order number 292, declared Idil Fitir as regular holiday throughout the country. The National Commission on Muslim Filipinos has recommended the declaration of March 31 Monday or April 1, 2025 Tuesday as a national holiday in observance of Idil Fitir. In order to bring the religious and cultural significance of Idil Fitir to the national consciousness and to allow the entire Filipino nation to join their Muslim brothers and sisters in peace and harmony in the observance and celebration of Idil Fitir, it is necessary to declare April 1, Tuesday, a regular holiday throughout the country. I, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Philippines, by virtue of powers vested in me by law, do hereby declare Tuesday, April 1, a regular holiday throughout the country. Done this in City of Manila, 20th day of March, 2025. Signed, Lucas Bersamin, Executive Secretary. At simula rin sa araw na ito,
walang pasok ang mga estudyante ng mga pampublikong paaralan sa Cotabato City. Ito po ay may kaugnayan sa inilabas na anunsyo ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao na nakasaad dito, no face-to-face classes sa huling 10 araw ng Ramadan. Magsisimula yan ngayong araw, March 21, Friday. Asynchronous classes will be implemented. So, malinaw na malinaw ho yan. Simula ngayong araw, March 21, hanggang sa selebrasyon ng Idil Fitr. No face-to-face classes sa lahat ng mga pampublikong paaralan, K-12, at para naman sa mga pribadong paaralan, sa mga private schools, ay nasa discretion na po ito ng kanilang mga school administration kung susundin itong inilabas na paanunsyo ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao. Pero ini-encourage, hinihikayat ng city government ang mga private school na sundin din ang kaparehong paanunsyo para sa mga public schools. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. At tumako na po tayo sa ating mga lokal na usapin. Nakakalungkot yung nangyari dyan sa may boundary ng Sharif Agwak at Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur kagabi. Dahil nagsilikas na naman yung mga residente dyan sa bahagi ng Barangay Lapok at Barangay Dato Kilay. Boundary po ito ng Sharif Agwak at ng Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur. Makaraan nga pong makarinig ng malalakas na putok ng baril. Rinig sa video na ibinahagi po ng mga netizen ang sunod-sunod na putok ng baril at makikita rin yung mga bakas na iniwan nitong sinasabing ng gulo dyan sa mga armadong grupo sa naturang lugar. At base po sa report mula sa militar, mula mismo kay 6th Infantry Division spokesperson, Army Colonel Roden Orbon, bandang alas 7 kagabi, March 20, nagkaroon ng bakbakan ng sagupaan dyan sa may Barangay Lapok, Sharif Agwak. Sa pagitan po ito ng grupo ni Mama Simpal, laban naman sa grupo ni Hamdi Sapal. Pero as of now, binavalidate pa ng militar kung ano ba yung pinag-ugatan ng kanilang bakbakan. Pero ang ilan sa mga anggulong nakikita ay posible ito ay nag-ugat sa kanilang personal grudges. May mga residenteng nagbakwit sa naturang lugar at matapos po yung naganap na putukan ay bumalik na rin sa kanilang mga lugar. Pero ang nakakalungkot dito, may mga video footage na may mga bahay na nagkaroon ng, ano ba to, Rick? Nasira, nawasak sa nangyaring putukan o may nangyari bang looting doon? At meron din tayo mga nakitang bahay na sinunog, no? O nasunog. Under investigation pa ito kung ano yung nangyari dyan sa may barangay, boundary ng Barangay Lapok at Dato Kilay sa bayan ng Sharif Agwak at Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur. Pero unfortunately, hindi pa available yung linya ni Army Colonel Roden Orbon para sana ma-clarify kung ano ba talaga nangyari dyan sa area kagabi. Dahil may nakita tayo puro nasa Facebook lamang yung pinapost ng mga netizen, yung mga video at photos ng mga nasunog na mga bahay at itong mga pamamahay din na nagkalat yung mga kagamitan sa loob. Ano ba ito? Niransak ba to? Ano ba to nangyari? Bakit nagkaganito? Nagkalat yung mga gamit sa loob ng bahay ng ilan sa mga residente sa naturang lugar. At kahapon, formal na pong umupo si Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Kahapon po yung kanyang assumption of office. Kung saan ang pasalamat po tayo dahil naging mapayapa sa pangkalahatan. Napakaraming tao kahapon. Talagang ang daming gustong sumaksi dahil meron din po silang naimbitahan din na mga guests sa formal na pag-upo ni Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa bilang bagong Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang sabi dito sa ginanap na press conference, "For us, revolutionary, for us brothers for almost 54 years already, hindi pwedeng mawala
yung kanilang pagkakasamahan. We can really reconcile. Ito ang sagot ni newly appointed Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa hinggil sa maugong na usapin na mayroong nabuong tampuhan sa kanila sa pagitan ni former ICM Alhaj Murad Ibrahim at ni MBHTE Minister Mohager Iqbal kasunod ng kanyang appointment bilang Interim Chief Minister. Ayon kay Chief Minister Makakuwa, bagamat normal na magkaroon ng tampuhan ang isang grupo o samahan katulad ng isang revolusyonaryo at magkakapatid na sa loob ng higit 54 na taon, hindi maaring mawala na lamang ng basta-basta iyon. At iyon ay kanya-kanya naman nilang aayusin at pagkakasunduan kung anuman kung mayroong tampuhan sa kanila. Sinabi rin na Makakuwa na noong araw lamang ng Martes, March 18, ang huling pag-uusap nila ni former Chief Minister Murad Ibrahim at ni Minister Iqbal upang magpaalam ito sa kanyang formal na pag-assume of office, sa kanyang formal na pag-assume sa opisina bilang bagong ICM. Pumayag naman umano si former ICM Ibrahim kasama na rin si Iqbal. Samantala, nauna nang sinabi ni Makakuwa na buo ang suporta ng leadership ng MILF sa kanyang pag-upo bilang bagong Interim Chief Minister ng Bangsamoro Region. Narito ang kanyang pahayag sa ginanap na press conference kahapon. Last Tuesday, 3 days ago, we met in Darapanan because nagpaalam ako kay former Chief Minister na ngayon mag-assume ako. So, he agreed na mag-assume ako ngayon. And even Brother Iqbal was there. The Chief Minister, gusto niyang ngayon yung turnover niya. But when Brother Mahathir Iqbal came, he proposed that the official turnover will be on March 27 after the affairs in Malacanang. So just 3 days ago, last Tuesday, we met with Brother Iqbal. Maybe yung sinasabi na normal din naman na may samahan ng loob. Normal talaga yun, sir. Kasi even yung sa mag-asawa talagang may samahan din ng loob. So, ganun yun yung mga situation. But that samahan kung sakali, that for us revolutionary, for us brothers for 54 years already, at bali wala yun sa amin. We can really reconcile of ourselves in a few situation na hindi magkakaintindihan. On the decommissioning issue, actually, after I took my oath as Chief Minister in Manila, I was able to talk to the facilitator in Malaysia, this facilitator Bristol, and he informed me that both implementing panel agreed to have this meeting in Kuala Lumpur by first week of June. I don't know if Brother Iqbal informed this, divulged this to you. So maybe, I am not sure, but maybe some of the discussions that will be tackled in Kuala Lumpur meeting in 1st of June is the decommissioning. So, the other thing na sinasabi mo, ma'am, na yung mga revenue code. Actually, the revenue code, ma'am, is already in the finishing touches. As to the information coming from some of the BTO, which are very private to that issue, the decommissioning. No, the revenue code. So, other thing, ma'am, is we will do our plan na makafit lang doon sa 6 months na yun, because definitely we cannot do thing outside of that 7 months period. So, what is doable, kailangan gawin. Kung nakikita rin namin, kailangan lang namin gawin na i-evaluate natin, i-assist natin, at saka i-review natin yung mga plano na nandiyan na. So, whatever the plan na kailangan gawin na ngayon, at saka gawin before all these things, kailangan gawin na namin yun, ma'am. So, titingnan din namin, timbangin, i-balansi kung ano ang mga kailangan namin gawin na mga sitwasyon na
magawa within these 7 months. Tama ka ma'am, we have all this election ban na tatahakin namin by March 24. The election ban is already in place. So, meron ka ng problema doon. When I spoke during our oath of office in Manila, my statement is there is, for a while, all this cabinet will remain as status quo. But we cannot also avoid that we will have to evaluate, we have to review, then from there, doon magsimula yung plano kung merong mang revamp na mangyayari. If ever, ang tingin natin is wala rin naman pwedeng revamp kasi all things are smoothly done at saka nangyari. So ma'am, I don't think revamp will in place. Ilang nominees per governors? 5. 5. But 5. Pero sinabi din ng Malacanang sa amin na yung 5 na yon ay hindi sigurado na makukuha yung lahat. Pwedeng 2, pwedeng 3, wala. So I have still to count kung totoo ba yung 41 o di kayong hindi na. Pero what is important is merong mga MILF na nakapasok doon sa nominee ng gobyerno. Supposedly, that 39 is galing lahat yun sa gobyerno. Pero ngayon may napasok na mga MILF doon sa nominee ng gobyerno. So, kung si General Galvez ang magbilang, parang nagiging 40 o 43 pa ang MILF sa this BTA 3. Sana makatulong kayo sa development ng Bangsamoro through your efforts as media practitioners and media people. Sana makatulong din kayo para umalis na yung mga fake news, false news na inadala ng mga other platforms of nasa media. Kasi the only thing na I am not belittling the other platform, but talaga yung ganito na platforms of media ang talaga mapagkakatiwalaan. Kasi you're all professionals enough to deal all the issues. So, number 3, magpapasalamat din kami kay Presidente at sa lahat ng mga kanyang mga kabinete, like for instance, si Lanton Lagdameo, si Galvez, at saka yung mga ibaba na nakikita namin na talagang tumutulong paano maging matiwasay ang Bangsamoro. Malaking bagay sa amin yung tulong-tulong ng lahat ng sectors ng Pilipinas, kagaya ninyo, kagaya ng military sectors and all the instrumentalities of the government. That's why with all your supports, we are confident that we can make a progress that we are needed in this Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Abdul Rauf Makakuwa, sa pinatawag na press conference kahapon, sinagot niya yung ilan sa mga katanungan ng ating mga kagawad ng media at nabigyan tayo ng malinaw na explanation hinggil doon sa mga sinasabi kung meron nga bang tampuhan sa pagitan ng ni former ICM Alaj Murad Ibrahim at ni Mohager Iqbal, ang MBHTE Bar Minister. Sinabi nito na normal lang ang anya na may mangyaring tampuhan pero maaayos naman ito sa mapayapang paraan. At may magandang balita din na hatid si Interim Chief Minister Makakuwa kahapon kasabay ng kanyang assumption of office dahil ang 10,000 pesos na Ramadan bonus para sa mga empleyado ng BARM nilagdaan na kahapon ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Ito yung kauna-unahang administrative order na kanyang pinirmahan, special ameliorative allowance o itong Ramadan bonus para sa mga empleyado ng BARM kung saan makakatanggap ng tig 10,000 piso na Ramadan bonus ang lahat ng mga empleyado ng BARM kabilang man yan sa regular or contractual employees. Ibig sabihin, across the board. Regular man yan o contractual, flat rate, 10,000 na Ramadan bonus ang matatanggap ng mga empleyado. Magandang pambungad ito. Unang-unang administrative order, Ramadan bonus para sa mga empleyado. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera.
Ganap na pong alas 8:51 ng umaga. Subscribe lamang sa Maguindanao Sky Cable sa kanilang internet connection at cable TV at huwag pong kalimutan na i-like at i-share ang Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Sa kalan po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, i-bandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, i-bandera mo. Ang Bangsamoro Party Ubapa ay para sa kapayapaan, hustisya, kaunlaran at karapatan ng Bangsamoro. Ito ay nagsisilbing tahanan, silungan at kaagapay ng lahat, mapamusliman, Kristiyano at lumad. Partido ng umpungan na may tunay na malasakit sa ating bayan. Sa oras ng kagipitan, si Bapa ang maaasahan na ipaglaban ng inyong karapatan. Dahil sa Bapa, lahat kasali at walang maiiwan. Kaya naman, kay Bapa Tanulangon. Trabaho para sa mga nagsisikap. Tulong para sa mga naghihirap. Senator Amy Marcos po ay may solusyon. Amy pa rin sa Senado, number 39 sa balota. This political advertisement is paid for and by Maria Imelda R. Marcos, 204 Mariano Marcos Street, San Juan, Metro Manila. Pay Maria Manguda Datu Agila ng Magindanawan, gobernador ang may malasakit, karapatan nyo'y ipaglalaban. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Wala tayong iiwanan tungo sa pag-unlad, tungo sa pagbabago ng probinsya ng Maguindanao. Sino magtataguyod sa magsasaka? Agri, sa agri, umagri tayong muli. Sa agri, agrikultura, sandigan ng ating bayan. Buong bansa, nakikinabang. Umagri at magkaisa, proteksyon laban sa smuggling at importasyon. Umagri tayong muli sa agri. Muling itanim sa Kongreso, Agri, patuloy ang paggawa ng mga batas para sa proteksyon at tulong pinansyal ng agrikultura. Umagri tayong muli sa agri. Number 88 sa balota. Political advertisement, paid for and by Agri Portuguese, Flores Street, Ermita, Manila. Ang ating pangarap ay abot kamay na, bagong pag-asa'y narito na. Edukasyon para sa kabataan, kapayapaan ang laging isusulong ni Gov. Teng Manguda Dato, mula bundok hanggang dalampasigan, mga proyekto'y para sa bayan. Mga kabarangay natin, alam niyo ba na karamihan sa ating barangay ay kulang na kulang sa pondo kada taon? Sa dami ng pangangailangan ng ating barangay, hindi ito sapat. Ang barangay natin ay may dalang solusyon. Dagdagan natin ang pondo ng mga barangay. Magbigay ng tamang sahod at benepisyo. Bigyan ng sapat na seguridad ang bawat isa. Isulong natin ang mga programa para sa ating mga kabarangay. Sa barangay natin, may dignidad ang bawat isa. Barangay natin Party List, dito ang simula. Juliano Family Resort is open to serve. They have videoke, hamburger, and many more. They accept birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City.
For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. EVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. EVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill up the application form, bring identification card in any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Juliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404 RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang, Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.